At narito naman ang mainit na balita mula sa mundo ng politika. Ang pagkakaroon ng tensyon sa pagitan ng dalawang pinakamataas na leader ng bansa, si President Coutinho Norte Jr. at Vice President Sara Duterte ay nagbigay ng dahilan upang magtanong ang mga mamamayan. Ano nga ba ang mangyayari sa kasalukuyang administrasyon? Nakakabahala ang mga balitang nagsasabing si VP Sara Duterte na matagal nang kilala bilang kaalyado ng pamilya Marcos ay tila humihiwalay na sa kanilang mga plano. Ang mga pahayag at aksyon ni Vice President Sara ay nagbigay ng impresyon na nagsimula na ang pagbagsak ng dinastiyang Marcos. Paano nga ba ito nakakaapekto sa politika at sa buong bansa? Ayon sa mga ulat, kamakailan lamang ay inihayag ni VP Sara na may mga aspeto ng pamahalaan na hindi niya nakayang suportahan sa ilalim ng administrasyong Marcos. Sa isang public event, binanggit niya ang ilang mga pulisiya at desisyon na nagdudulot ng kalituhan at pagkakawatak-watak sa mga ahensya ng gobyerno. Isang malinaw na pahayag na tila magpapahiwatig ng hindi pagkakasunduan sa mga kasalukuyang liderato ng bansa. Hindi rin nakaligtas sa mga kritiko ang pahayag ni VP Sara na binigyan ng diin ang kanyang mga plano para sa susunod na halalan. Ayon sa kanya, kailangan ng bansa ng isang leader na magbibigay ng tunay na pagbabago. Isang pahayag na ikinabahala ang ilang taga-suporta ni PBBM. Ang tanong ngayon ng marami, magiging simula ba ito ng isang political rift sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte? Ang mga haka-haka ay lumalakas na at ang mga tanong ukol sa susunod na hakbang ng Vice Presidente ay patuloy na nagiging usap-usapan. Samantala, ang reaksyon naman ni President Marcos sa mga pahayag ni VP Sara ay tila nagiging tahimik. May mga nagsasabi na maaaring hindi ito nagpapakita ng sapat na liderato para ipagtanggol ang kanyang pamilya at administrasyon. Ang mga ganitong pananahimik ay nagbigay daan sa mas maraming espekulasyon ukol sa kanilang relasyon sa isa't isa. Ngunit isang bagay ang tiyak. Nagsimula na nga ang pagbagsak ng isang makapangyarihang dinastiya. Kung ang tensyon sa pagitan ng pamilya Marcos at Duterte ay magpapatuloy, maaaring magbukas ito ng pagkakataon para sa ibang mga leader na makapagbibigay ng alternatibong pamumuno sa bansa. Makikita natin kung paano magpapasya ang mga mamamayan sa mga susunod na buwan at kung paano ang mga kaganapang ito ay makakaapekto sa ating politika na hinaharap. At heto nga ang mga balitang ating pagkakatutukan at kung bago ka pa lamang sa aking channel ay huwag kakalimutang mag-like, share and subscribe para updated ka sa aming mga bagong balita dito sa Tatak Pinas. Apollo Kibuloy, obsession talaga ito. Obsession. So, para maliwanagan yung ating mga kababayan, explain po natin mga kababayan. So, ito pressure ng US. Pinipressure po ng USD umano, itong si BBM, si Marbil, si Abalos, Tory Marantan, dahil di umano nakuha na po nila ang kalahating pera from US government. So, matatandaan na sinabi ni Pastor Apollo C. Kibuloy na merong patong sa ulo niya na $2 million na bounty from US Embassy. And now, mga kababayan, napag-alaman po natin na di umano ay nakuha na po nila yung kalahati po nito. Kaya nagkakaroon ng pressure dahil alam naman natin na ilang buwan na lang po ay magkakaroon na ng election dyan sa US at matunog na mananalo nga itong kalaban ng kasalukuyang administrasyon dyan sa US na walang iba kundi si Donald Trump. You know? Yes, at di umano ay nasa likod po talaga ang United States of America. Dito sa mga nangyayari ngayon, sa katunayan, nagpahiram pa yata sila, o di ko alam kung nagpahiram or nagbigay pa yata sila ng mga gadgets sa ating mga kapulisan na sobrang advanced, yung parang body heat. Nakikita nila, tumatagos sa dingding yung kanilang mga Kaya kung makikita ninyo sa kabilang bakod, sa kabilang yung opposite side ng KOJC, yung mga dingding dyan, may mga butas. Kasi talagang inaano nila, yung mga thermal scanners na yan, mga talagang nakikita mo, parang x-ray yan eh. Yung makikita natin sa pelikula lang yan. Kahit sa airport na scanner na makikita yung movement ng tao. Makikita kung ilan yung tao nasa room. Sobrang high-tech and all that. Wala tayo niyan. Yung ginamit kay Bin Laden. Ganon, to be exact, mga kababayan. At hindi lang po yan, hindi lang po nila natitrace yung katawan ng tao na nasa loob ng isang establishment, katulad ng mga kwarto.
Pati po yung audio po na kukuha po nila ng kahit medyo malayo, a few kilometers away from them, maririnig po nila kung anong pinag-uusapan at nakakuha po sila ng matinding impormasyon. Diba, So, sabi ko sa iyo nung nakaraan, meron nakasakay tayo dun sa sasakyan na Seminay, kinuwento sa atin, na meron silang nakitang isang nakaparadang sasakyan sa isang madilim na lugar, lagpas pa ng mga 1 kilometro or more away dito sa Kingdom compound, na naka-heavily tinted, tas may malaki siyang antena sa hood ng kanyang sasakyan. Napansin nila na laging nandoon yun. So pag nadadaanan nila, lagi nilang nakikita yon. So one time, binulaga nila, bigla nilang binabaan at tinakbuhan papunta roon sa kinapaparking sasakyan yun, heavily tinted. Walang sabi-sabi na pagbaba ng Seminay, bukas ng camera at ng ilaw, umandar agad yung sasakyan na yun. So sa Nakita madaling natin salita, yung video. may tinatago. may tinatago. May tinatago. ginagawa. Yun. Kakabulastugan. High-tech to High-tech na mga gamit. Eto lang mga kababayan, kung nakakapanood po kayo ng mga pelikula ng ibang bansa, especially ng US, no? Katulad dito sa kila Paul Walker, di ba? Mga ganon. Yung may van sila ayan, is loaded with equipment, mga kababayan, na doon po nila tinitrace at doon nila minomonitor ang mga movement ng mga subjects nila. Totoo pong nangyayari yun sa totoong buhay. Yung nakikita natin sa pelikula. Although dito sa atin, wala doon. Pero katulad nga po ng sinabi natin kanina, na di umano, ito na mga PNP natin ay provided with these high-tech equipments ng US government para talagang mahuli si Pastor Apollo Kibuloy, dahil sila nga po ay pressure na with a few months time na binibigyan siguro sila ng pagkakataon na para mahuli si Pastor Apollo Kibuloy. Then meron na po daw di umano bayaran na nangyari daw po dito, Doc Lorraine. Yeah, so maliwanag, no? Posible ito na nangyari. Hindi ito pwedeng mangyari nang hindi ito lingid sa kaalaman ni Bongbong Marcos, no? Kasama siya dito. At yung sinabi ni Coach, ni Dada at saka ni Master, no, na marami na silang batas na nilabag noon, yung spying, yung wiretapping, lahat yan, no? At saka yung pagpasok nila dito, sa maliwanag na talagang isinuko na ni Bongbong Marcos ang soberenya ng Pilipinas. Itong tuta na kano na ito, na presidenteng ito, wala nang soberenya ang Pilipinas. Tuta na talaga siya ng kano, sunod-sunuran, and willing siya na magdanak ang dugo dito ngayong gabi. Pati itong mga pulis niya, no, para saan? Meron ba tayong kaaway na dayuhan dito na mamamatay ang Pilipino at magdadanak ng dugo? Hindi, wala. Tungkol sa pera ito. Yan ang napaka-immoral, a moral degenerate of a president. He made all of this possible. Kasama dyan sila Abalos, yung sekretary niya. Lahat yan. So, ito yung nangyayari sa Pilipinas ngayon. Alam mo, ginagawa ito, Ma'am Lorraine, ng US para hulihin ng mga terorista. Pero hindi ko alam bakit ito ginagawa kay Pastor Kibuloy. Isipin mo, isang tao. At higit sa lahat, wala silang jurisdiction dito sa Pilipinas. Bakit parang tayo nagiging tuta? At kung ito ay magkakatuluyan, ito po ay lantarang illegal. Hindi po ito dapat ginagawa dito sa atin. Meron tayong soberanya. Hindi tayo subject sa US. Kaya ito ay tama si Ma'am Lorraine kung mananahimik ditong patuloy si President Marcos, ito'y nangangahulugang totoo. So, kailangan na siyang kumilos dito sa lalong madaling panahon dahil bago magkaroon ito at ito'y posible maging madugo. At mga involved dito, yung mga matataas na opisyal, at gaya nga ng sabi ng aking mga kasama, ito'y nagiging competition. Ano ito? Parang video game? So, sa halagang pera at posisyon. Yan po ang ating pumapasok na intel, Ma'am Lorraine. Pero yung issue ulit dito, yung kakayanan niya na mamuno, nakikita natin hindi niya kayang mamuno, no? Yung ginawa niya sa Pilipinas, malagim. Malagim yung ginagawa niya na ngayon na before this, nakita natin yung karahasan ng PNP na may dalawang
indigenous peoples na namatay, yung unang raid na may 2 batalyon, etc. Ito ngayon, meron na naman silang 1,500. Yun yung intel na dumating sa amin na mga heavily armed at magtatapon sila dito ng tear gas. Hindi lang yon, meron silang mga barel. So, hindi malayo na papatay sila para sa pera. Sa apat na site. Oo, apat na sites ng KOJC, parehong-pareho. So, ang question dito, yung pamumuno, yung fitness to lead, yung kakayanan na mamuno ni Bongbong Marcos na sinasabi nila ay drugista. No? So, wala siya sa kanyang sarili ngayon. At ang isang drugista, hindi siya pwedeng mamuno. Most likely, hindi niya alam ito. Pinaiikutan siya or alam niya pero wala siyang pakialam. Ganyan ang drugista. No? At ayan nga, meron yung tungkol naman dyan sa yung pagpapahiram ng mga gadgets, nagkataon na ang SMNI ang KOJC ay may SMNI. At laging nakahanda yung mga CCTVs, videos, and yung mga cameras ng SMNI. Noong mga nakaraang buwan, alam naman natin na may mga militar galing sa ibang bansa na nandito na ngayon sa Davao. Sila din yung mga nagpapalipad ng mga drones and stuff. So, pwede sanang silang gagamit nitong mga kagamitan na to para dito sa operations na ito. Kaya lang, hindi nila yun magagawa kasi nga, handa ang KOJC at ang SMNI na protektahan itong kanilang property. Kaya siguro, yun din yung reason kaya pinagagamit na ito sa mga otoridad natin ngayon. At di umano, merong kompetisyon. Competition between yung RD11 director Tsaka yung ng Davao. Tsaka yung hepe ng Davao Police. At ang nakakalungkot dito, mga babayan, kung bakit may nare-receive tayo information regarding dito sa mga tear gas para mapasok itong Kingdom of Jesus Christ na animoy parang mga kriminal ang nasa loob. Na alam naman natin, puro mga madasalin po ang tao dito at ilang beses na rin po ito napasok ng NBI at wala po silang makita. Pero di natin maintindihan kung bakit paulit-ulit nilang ipinagpipilitan na nandito si Pastor Apollo Kibuloy sa loob. Sino ba naman ang OGAG na paulit-ulit nang pinapasok ang bahay mo, mag-i-stay ka pa dyan na ikaw yung subject? Hindi ho ba? Mahina. Doc Lorraine? Talagang parang utak ng mga bangag itong mga ito. Mahina talaga ang kalidad ng pag-iisip. Pero yung sinabi ni Dada, no, yung recently na sinabi niya ngayon lang, no, nakakatakot yun. Kasi yung Pro 11, si General Nick Torres, at saka yung dito sa Davao City, si Marantan, nagko-competition sila. No, these are men with very powerful positions na may mga at their disposals weapons na pwedeng pumatay ng Pilipino, and they are willing to do that for money. Katulad ng Pangulo na pinagsisilbihan nila, these people are moral degenerates, very dangerous people. No? So yan yung nangyayari ngayon under the weak leadership ni Bongbong Marcos na itong mga ito, no, nag-serve sila, nagsumpayan yung mga yan na poprotektahan ang ating bansa. Pero sila yung pinili at naintindihan ko na kung bakit sila pinili nila Martin Romualdez, nila Abalos, nila Marcos, no? Dahil mahina talaga, sunod-sunuran at ganid sa pera itong mga ito at sa kapangyarihan kasi most likely in the mix is a promise of a position pag nahuli nila si Pastor. Kahit ipag-combine ninyo yung mga utak ninyo, kahit siguro 1/4 ng IQ ni Pastor hindi ninyo maaabot. Napakatalinong tao nun. Hindi sila kasing pulpul ninyo, no? Ang pupulpul ninyo. Dahil lang sa PNP chief. Yeah. Ilang beses na kayo pumunta dito, hindi nyo kaya. Ang sabi sa akin, no, ni General Philmar Escobar na ikinahihiya niya kayo. Failure of intelligence. Ibig sabihin, tsumachamba kayo. At saka mahina talaga kayo na hindi ninyo mahabol-habol si Pastor. Alam niyo kung bakit? Kasi napakatalinong tao niya at kayo hindi, mga kamote kayo. No?
At hindi lang ito pera, no? Hindi lang po PNP pera chief, pinag-uusapan. Pinag-uusapan din daw po dito di umano ay ang posisyon para magiging Excuse me? PNP chief. Kaya Grabe sila- naman. Dahil lang doon, di ba? Ngayon pa nga lang, dapat thankful na po kayo kung anong mga posisyon meron kayo dahil kahit papaano nakikilala po kayo sa larangan ng inyong pinasukan. Pero Pwede bang sumingit Oo, sige, dyan? sige Kasi po. nakaririmarim na trait yan ng Marcos administration na ang tingin sa pwesto ay forma at yung kayamanan, lisensya para magnakaw sa Pilipino at kung ano, gahasain ang Pilipino. Ganyan ang tingin nitong Marcos na ito. At hindi tayo nagugulat na yung kanyang mga galamay ay gayon din, lahat sila. Kaya katulad niya lasing sa kapangyarihan, imbes na, ano ba yung pwesto na yan? Yan kami ni PRRD. Ang pwesto na yan para magsilbi sa Pilipino. At yung hawak mong kapangyarihan, hindi yan para sa'yo, kundi para sa mga taong walang kapangyarihan. Para gawin mo sila empowered. Itong mga ito, kabababaw. No? tsaka ito, dugtungan natin, Doc Lorraine. Kasumpa-sumpa. Opo, So, ito po, nakakagalit talaga. Yes. I understand, Doc Lorraine. Pero, ito, totoo po ito mga kababayan, itong tinatawag na extraordinary rendition. Yung sinasabi ni Pastor Apollo Kibuloy, I remember the very last time na siya ay nakapagsalita, ito po yung kanyang dinidiscuss, yung extraordinary rendition. Totoo daw, di umano po ito, at ito po talaga ang balak sa kanya. Yung, ang nakakalungkot lang po dito, no, dahil yung mga leader natin dito sa Pilipinas ay naaatim nilang ipagkanulo ang kanilang mga kababayan, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, sa larangan ng pera, posisyon at kapangyarihan, willing sila na magsikripisyo ng buhay, katulad ni Pastor Apollo Kibuloy, at ibibigay na pabuya sa US. Pero at the same time, Yung ano? Master, mga kababayan, nagpapasalamat din tayo kasi nalaman ko na yung may mga graduates ng PNPA na mga generals na kinundena itong si Torre. Maraming salamat, sir, sa boses ninyo. Apo. Kayo ang totoong mga lingkod ng bayan at kayo ay bakit kumakapit pa kami na may pag-asa pa ang Pilipinas. Na ipinaglalaban ninyo at pinagtotohanan ninyo ang isinumpa ninyo sa ating watawat. Alam mo, gusto nila ng posisyon at kanina nga nagtatanungan kami ni Ma'am Lorraine, sabi, hanggang ngayon naniniwala pa ba kayo? Naniniwala pa sila na dito si Pastor Kibuloy dahil yan nga narinig natin na second wave. Talagang hahalongkatin yung 4 na lugar sabay-sabay ulit. So ibig sabihin naniniwala sila. Kung ikaw ay naghahangad na mas mataas na posisyon, dapat nga mas mataas ang iyong intelligence. Asan na pupunta? Puro gamit ang natatanggap ninyo, pero parang dagdagan naman natin yung ating paggamit ng utak. Jay. Alam nyo, nung una, nagdadalawang isip pa tayo nung about sa Amerikano na unti-unti na tayo sinasakop. Pero ngayon, obvious na no? Yeah. Na nagpapa-under na ho ang administrasyong Marcos sa mga Amerikano. Dahil lahat ho ng gulo na nangyayari ngayon sa Pilipinas ay involved po ang Amerika. Yeah. Yung ICC, involved ang Amerika. At dito naman sa KOJC, involved pa rin ang Amerika. So, sa madaling salita, talagang parang nagkakatotoo na po yung mga sinasabi ng mga eksperto na baka ito na nga yung dahilan daan para makuha ng administrasyong Marcos yung yaman nila na nakatago sa ibang bansa. At pati yung mga EDCA sites, kapalit Oo. yan ng mga EDCA sites natin. And ano ba yung extraordinary rendition? Paliwanag Ay, mo. papaliwanag natin na paulit-ulit yung extraordinary rendition na yan. Si Pastor Apollo Kibuloy po ay una pong kinasuhan ng mga kalokohang kaso sa Amerika para po ang kanyang simbahang Kingdom of Jesus Christ ay hindi mag-prosper doon dahil napakabilis po ng paglaki ng Kingdom of Jesus Christ sa Amerika. At alam naman po natin na ang mga Amerikano racist yan. O ayaw nila na may ibang lahi ang magdo-dominate sa kanilang
lugar o sa kanilang bansa. At saka sa buong bansa, sa buong mundo. Gusto nila yung sila lang talaga. Sila lang. Sila lang ang bida. No? So makikita ninyo si Pastor Apollo Kibuloy, dumarating siya, may sarili siyang eroplano, may mga chopper siya. So sampal talaga sa mukha nila yon, yung mga ano na yon, yung mga kung ano yung power na meron si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ginawan siya ng mga kaso diyan. And alam po natin yung nangyari dito sa Kingdom of Jesus Christ na sila po ay napasok sa kanilang meron po silang nakuhang tao dito sa kanilang grupo na pinagkatiwalaan nila, pero ninakawan sila at in-exile yon sa Amerika or nag-exile sa Amerika kapalit noong mga information about KOJC, at yun yung mga ginamit nila para magsampa ng kaso sa Amerika. So FBI nagsampa ng kaso sa kanila, napakadaming kaso. Ang problema, hindi nila kayang patunayan sa korte na may kasalanan si Pastor Apollo Kibuloy. Kaya ang pinakaparaan is kung magkokorte sila sa Amerika, matatalo at matatalo sila, kasi lahat ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy sa Amerika ay antay na ng antay kung kailan ng hearing. Hindi iminumove kasi nga alam nila na mapapahiya sila. Sabi nga ng mga abogado ni Pastor Apollo Kibuloy, we cannot wait for our day in court kasi dudurugin namin yung mga ano nila, yung kanilang mga testigo, dahil kasinungalingan lahat ng ano nila eh. Lahat Tapos nung hindi na pwedeng iurong. Itong November na yung hindi na nila, ito na yung pinakakailangan nilang humarap sa korte. Si Pastor pupunta doon at wawasakin yun ng mga legal team ni Pastor kasi mga sinungaling itong US na gobyerno, US Military Industrial Complex. At ang US is the #1 terrorist country in the whole world. #1 terrorist. Lahat ng bansang hinawakan yan. Afghanistan, Syria, Ukraine, lahat yan na irreversibly destroyed, hindi na bumalik, no? So, at alam ni Bongbong Marcos yan, nung siya'y tumakbo for president, sinabi